Nang tanungin ko si Rosaline kung sa palagay ba niya inabuso ni Mark ang kanyang kahinaan, ang tanging naging sagot na lamang niya ay siguro po. Ang kinakwento ni Mark kanina, dahil daw pag uwi niya, nakaasikaso na, nakahanda na ang pagkain, ikaw ang nandun. So parang inisip mo, ikaw ang nag-aasikaso, ikaw ang asawa niya? Hindi po, kasi po yun naman po talagang sabi sa akin ng tita ko, tsaka po. Yun ang trabaho mo talaga? Opo, naawa Okay. rin po ko sa tito ko na wala mag-aasikaso. Siyempre po, pagod po siya galing trabaho. So paano nagsimula yung nagkahulugan kayo ng Tito Mark mo? Meron ba talagang sabihan ng I love you? May ligawan? May ganon? Wala. O paanong nangyari? Pumasok po siya nun sa kwarto eh. Tapos po ano, Pinasok ka sa kwarto, tapos... inaway rin po kami nun ng boyfriend ko. Hindi nga po alam ng tita ko na may boyfriend ako. Siyempre po, masama po yung loob ko. Naghahanap lang po ako ng dadamisin. So bakit siya pumasok sa kwarto? Bakit ka pasok sa kwarto, Mark? Kasi po, iyak po siya ng iyak. Tapos, Tapos po, pagpasok ko po, sabay yakap po siya sa akin. Nagsasabi ng mga problema niya. so ang tanong, Rolin, bakit hindi ka tumanggi? Bakit mo siya tinulak? Bakit hindi ka sumigaw? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Kasi po parang po ko nararamdaman nun sa kanya kasi nga po mabait siya sa akin. Nalungkot naman ako sa sinabi mong yon, Rosalie. So, hindi ka nahihiya sa tiyahin mo? Nahihiya po. So bakit ka ngayon mapayag pa na nagsasamping-samping pa kayo ni Mark? Mahal ko na po talaga siya eh. Ha? Mahal ko na po talaga siya. Mahal mo na siya. Diyos ko, Panginoon, tulungan mo ko paano ko ipaliliwanag sa mga batang ito. Hindi ba malinaw sa'yo, Rosaline, ginagamit ka lang ni Mark? Malinaw na po. Nung tumira pa lang po sa amin si Rosalinda. Pumayag ka pa rin na tuwing Miyerkules, doon siya natutulog sa tabi mo. Mahal mo, Mark? Opo. Mahal mo si Imelda? Opo. Mahal mo si Rosalinda? Mahal ko rin po siya. Sa pagkakataon pong ito, talagang kailangan natin ang tulong ng ating trio tagapayo para maliwanagan po ang ating mga bisita at mas maunawaan nila ang konsepto ng kung ano ang respeto, dekadesa, at kung ito ba'y pang-abuso na o hindi. Hangad po namin talaga na magawa ng paraan at maliwanagan po ang inyong mag-iisip. Kayo ba mga nagsisimba, nagdadasal, ano? Minsan lang, nagsisimba. Hindi, wala rin. So walang, pwede bang ganyan? Dahil kayo pinagtabi-tabi na yan eh, magkaisa na kayo ng inyong prinsipyo na dapat layuan nyo na to. Ayusin po Hindi kayo na humihingi na ano, ng awa sa Diyos. Kasi kung kayo marunong kayong humingi ng awa sa Hindi kayo Diyos. pababayaan. Sana nga, naipaunawa natin sa kalagayan nitong mga nasa puti ngayon na tatlong kababaihan. By the way, hindi sila nasa panig ng isang panig lang, nasa puti na, hindi ibig sabihin ay sama-sama pa rin sila sa isang bahay. Hindi po yun ang nais natin. Kundi ang naging pananaw ko rito ay kaya namin sila pinagsama sa isang lugar sa panig ng puti upang manindigan sa prinsipyo na hindi na dapat sila paabuso pa sa kalagayan ng pang-abuso ng isang lalaki na nasa katauhan ngayon nitong si Mark. Yun lamang. Kanina na nag-uusap kami ng mga babae dito sa puti, alam nyo, medyo ako nag-concentrate dito kay Rosalinda. Kasi unang-una ang kanyang parang worry niya rito ay yung wala daw siyang matirahan. Alam niyo, unang-una kong tanong, di ba gusto nating may ayos to? Kahit na kayong mag-iina, umalis at pumunta sa kalye tumira,
mas mabuti yun at mas respeto. Kasi alam mo kung anong kinakabahan ko. Hindi naman yung sa pasensya na kayo na talagang bakit ganito yung worry ko. Unang-una, 14 years old siyang yung kanyang anak. Nag-aaral, oo, pero grade 4. So, ibig sabihin, grade 4 pa lang ang katayuan nung pag-iisip nung kanyang anak. Dahil so, napaka-vulnerable sa tukso at napaka-importante na ito ay papahalagahan mo, Rosalinda. Hindi lang naman yung anak mo dito kay Marco, hindi yung 3 anak mong, dun sa una na 14, 12, and 9. So, dapat lang na puro babae, bigyan mo ng pagkakataon na maging mabuting ina at ayusin mo ang buhay mo. Yun lang. Mayroon po tayong 2 kataga-tiyang na pinag-usapang kanina at pilit nating tumbukin ang tamang kahulugan. Unang-una po yung respeto, di ba? Pangalawa yung delikadesa. Ang respeto po ay pinagdugtong po na 2 salita sa Latin. Res facere. Ano ang literal na meaning? Anong literal na kahulugan? Gumawa ng bagay na tama. At ang delikadesa, alam mo na, pag sinabing delikado, ay may danger yon. So, ibig sabihin, may panganib na mangyayari kapag gawin mo yon, pero ginawa mo pa rin, ibig sabihin, wala kang delikadesa. Mark. Salamat po sa ating trio tagapayo. Sa mga kababaihan na nasa puti, alam ko na naging samut-sat ang reaksyon ng ating mga sausawero at sausawera, maski ako at si Hans. Pero lamang ang aming nais iparating sa inyong 3. Yun ay igalang ninyo ang inyong sarili, mahalin ninyo ang inyong sarili. Rosaline, inaalala ka namin dahil napakabata mo pa. Ang tanong ko, sa edad mo ba na 19 sa susunod taon, kung sakabuntis ka ulit ni Mark, magagawa mong alagaan ang 2 bata? Mong buhayin sila? Hindi. Kasi po yung isa pangalan po, nahirapan na ako eh. So ano sa palagay mo ang pinakamaganda mong gawin, Rosaline? Layo na lang po ako kay Uncle Mark. Sabi naman po ng tita ko na tutulungan niya akong palakihin yung baby ko. Pag 1 years old na po yung baby ko, tsaka po kami uwi ng Pangasinan. At Ate Rosalinda, sana po pakinggan ninyo ang sinabi ni Doktora na isipin mo ang 3 mong anak na babae. Di mo kailangang iasa sa ibang tao ang ikabubuhay niyong mag-iina. Dahil kung naniniwala ka sa Diyos at kung nagdadasal ka, hindi ka pababayaan at hindi pababayaan ang mga anak mo. Magtiwala ka lang. At ikaw din, Ate Imelda, isipin mo ang sarili mo at ang mga anak mo. Kasi kung ganito na kagrabe at katindi ang ginagawa ng isang lalaki sa kanyang kinakasama o sa kanyang asawa o sa kanyang mga anak, na para sa mga anak mo ito. So anong desisyon mo, Ate Imelda? Paalisin po siya sa bahay namin. Tumayo po muna siya. Paalisin ka daw, Mark. Opo, magpapakalayo muna ako. Para po sa kanila. So sana lang talaga, Mark, tuparin mo yung sinasabi mo na magpapakalayo-layo ka. Kami na ang nakikiusap, kami na ang nagmamakaawa, alang-alang sa mga anak mo. Sa 4 na anak mo at iba pang bata na nakatira doon sa bahay, kailangang mong respetuhin at kailangan mong bigyan ng pagpapahalaga. Kung hindi mo nagawang galangin ang mga nanay nila, sana man lang yung mga bata galangin mo. Maaasahan ba namin yon? Opo, maasahan niyo po. Lalayo na po ako sa kanila. Para masuporta ko lang po yung bata. Papayag ka ba doon, Rosaline? Kahit ako na lang po bumuhay sa baby ko, kaya ko naman po siguro eh. Basta wag na lang po siya sa akin magpapakita.
Oh, Rosalinda, kung sinasabi ni Rosaline na kaya niya, ibig sabihin, mas kaya mo. Kaya ko po, ma'am. So Mark, aasahan namin ang pangako mo. Opo, ma'am. At sana dalangin ko rin makapagbago ka at kahit paano maging mabuti kang ama sa iyong mga anak bago pa maging huli ang lahat. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, maraming aral na naman tayong natutunan ngayong umagang ito. Lahat po tayo ay pinanganak sa mundong ito para magkaroon ng kasarinlan. Kaya wag po nating hayaang paikutin at abusuhin tayo ng ibang tao. Dahil wala po kahit sino ang may karapatang patakbuhin ang ating buhay sa kung paano nila gusto. Matuto rin po sana tayong tumayo sa sarili nating mga paa at ipaglaban ang tama at nararapat para tayo po ay mabuhay ng may respeto at dignidad. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang taong hindi marunong rumispeto sa kanyang kapwa ay siguradong wala ring respeto sa sarili niya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Dahil araw-araw pa rin po kayong tumututok sa amin, salamat po talaga. Sa aking co-host na si Hans Martel, thank you. Sa Dance Squad, Kana B1 at B2. Sa ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating po mga sausawero at sausawera, at sa ating po mga bisita, salamat dahil nagtiwala sila sa atin na ibahagi ang kanilang kwento at natuto tayo mula sa kwento ng buhay nila. Ako po rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na hindi po masawang magpaalala sa inyong lahat na ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan para po sa